Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nangyayari sa iyo ngayon na connected sa future mo. Pero unahin muna nating alamin kung ano yung dapat mong isipin at saka dapat mong gawin. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong card mo na ito, ang ibig sabihin ay emotional balance. Sumisimbolo rin ito ng good luck sa mga bawat desisyon mo at saka nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Kasi sa bawat nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, nagkakaroon ng realization, enlightenment at saka kaalaman na para mabigyan mo ng tamang kasagutan yung nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. May mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo na masyadong misteryoso, pero sa kahuli-hulihan ay mananaig pa rin kung ano yung totoo, magkakaroon ng clarity at saka healing. Marami ka ng challenges na nalagpasan sa buhay mo kaya malaki yung posible na kahit na may mga dumating pa na trials ay madali mo din masusolusyonan kasi meron ka ng guide yung mga nangyari sa nakaraan. Eight of Wands, Justice at the Sun. Sa totoo lang, nagsisimula pa lang tayo pero naka-apat na clarity ka na sa nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. At saka, maraming mabilis na pangyayaring magaganap sa buhay mo. Kasi itong tatlong cards na to ay favorable na kapalaran. Nakikita mo naman sa cards, diba? Na maliwanag pa sa sikat ng araw, makukuha mo yung hustisya na gusto mong makamit. At saka, maraming magaganap sa buhay mo na hindi mo mapapansin na naiiba na yung direksyon na tinatahak mo sa mas positibo. Sa career or negosyo, tama yung landas na tinatahak mo. Magiging fruitful pa kung ano yung career or negosyo na ginagawa mo. Kaya nagiging ganito yung takbo ng karir mo o kay negosyo kasi pinagpaplanuhan mong maigi ang lahat. Nakadalawang cards ka na rin na kahit yung mga kasamahan mo sa trabaho o kaya tauhan, merong kooperasyon. Iniisip mo kasi yung fairness, kaya nakakaani ka rin ng respeto. May problem man na dumating, meron kang klarong solusyon. At saka, tatlong words ka na rin para sa harmony, kapayapaan at saka pagiging kalma. Para sa mga single, ang ilan sa inyo, merong relasyon na mabilis mangyayari at mabilis ding matatapos. Pero mabuti na na-experience mo. Itong Two of Swords ang nagsasabi na huwag masyadong maging negatibo yung kaisipan mo. Mas i-priority mo yung goal na gusto mong mangyari sa buhay. Para hindi ka magpabalik-balik sa mga desisyon na nagawa mo na. At para sa ilang single, marami ka mang naranasan na mahirap na sitwasyon sa buhay. Mawawala ito kasi magkakaroon ka ulit ng bagong inspirasyon.
na pang mas matagalan na relasyon. At para naman sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, ano man yung problemang pinagdaraanan nyo ng person mo ay mareresolbahan. Magkakaroon na ng clarity at understanding kung ano yung gustong mangyari sa relasyon. Pareho na kayong magpapakatotoo. Ten of Pentacles, the Star, at the High Priestess in reverse. Ibig sabihin nito guys ay maging thankful sa mga nangyayaring maganda sa buhay mo, maliit man ito or malaki. Magtiwala ka rin sa sarili mo at saka kakayahan. Huwag kang basta mawalan ng pag-asa. Kaya nasabi na sa mga naunang cards na mag-focus ka sa goals mo. At paalala din itong mga cards na ito na hindi makakabuti yung sobra. Na banggit na sa naunang cards na kailangan ng balanse. Sa financial, mula sa unang cards hanggang dito pinapakita na maganda yung nagiging takbo ng karir mo o kaya negosyo. Kaya pati na rin yung financial, maganda yung nagiging pasok. Yung tagumpay mo sa career o kaya sa financial, nakuha mo yan dahil sa effort mo. Mag-ingat ka lang sa mga taong hindi honest sa mga sinasabi at pinapakita sa iyo. Kung meron ka mang pipirmahan na kontrata o kasunduan, basahin mo itong maigi. Hanap ka pa ng ibang impormasyon o kaya advice. Kasi financial mo yan, pinaghirapan mo kaya maging maingat. Para sa ilang single, may potential person na darating sa buhay mo na meron siyang kaya sa buhay. Ready na siya na mag-family. Nabanggit na rin sa naunang cards na magtatagal yung relasyon na darating. At ang paalala ng mga cards para sa mga single na kung hindi ka sure sa feelings mo, huwag kang mangako sa person. Itong Seven of Swords ang nagsasabi na gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Makinig ka at saka magtiwala sa kakayahan mo. Diba sinabi na nga sa naunang cards? Kasi may mga person na sisira sa mood mo or kaya sa diskarte. May nasasabi man ng iba, alam mo yan kung ano yung mas makakabuti para sa iyo. Kung ang ilan naging maayos yung takbo ng relasyon nyo ng person mo, may ilang person naman na hindi. May ilan na nagkahiwalay, nagkaroon ng kasulatan o kaya kasunduan na ganito yung kailangan maganap sa relasyon. Matagal itong gumulo sa isip mo kasi ang gusto mo patas yung magiging resulta na nakamit mo naman. Ang ilan sa inyo nagbigay ka pa ng chances kahit magulo yung isip mo pero hindi pa rin talaga nagbago yung person. Pero katulad ng mga ipinangako niya sa iyo na napako, ganun din yung gagawin niya sa iba. Hindi rin niya matutupad yung pangako niya. Ito yung rune na alphabet ng sinaunang panahon. Urus. Ano man ang gender mo, magpakatatag ka. Ipakita mo yung lakas mo at saka kaalaman. Gawin mo yung makakaya ng lakas mo at saka mas lalo kang magiging busy sa negosyo o kaya sa career. Itong swelo na bato ay para ding the Sun na tarot card na magkakaroon ng pabor na sitwasyon sa iyo, clarity, happiness, good health at saka success.
Hindi ka na magpapakontrol pa sa iba kasi alam mo na kung ano yung dapat mong gawin at nararapat. Itong hagalas, magkakaroon ng ending na sitwasyon sa buhay mo kasi nakadalawang words ka na para sa clarity. Maging ready ka man sa sitwasyon or hindi, lakasan mo yung loob mo. Kasi sa buhay natin, meron naman talagang sitwasyon na hindi pang habang buhay. Pero yung changes na mangyayari sa buhay mo ay mas makakabuti at saka mas lalong magpapa-improve sa buhay mo or sa sarili. Para sa mga nasa relationship, kung inabandon na ka man ng person mo or magkasama man kayo, magkakaroon na ng kapayapaan sa isip at puso mo. Umuulit tayo guys kasi yun yung pinapakita ng cards na mga magandang mangyayari sa buhay mo na kahit may kalungkutan. 000. New beginnings, a fresh start, being one with the universe, a reminder that you are the creator of your own destiny. Ganon din, di ba, pinakita sa angel number mo na merong bagong simula kang kakaharapin. Na ikaw yung magdedesisyon para sa magandang kapalaran mo. Lalo na't ang ilan sa inyo, kung hindi mo hinaharap yung problema ngayon, sa mga susunod na araw, mas mahihirapan kang harapin nito. Kaya, kung nagpapagulo ito sa isip mo, harapin mo na ngayon. Harapin mo ito ng kalma at saka ng may kaalaman. Makakuha ka ng kaalaman dun sa kausap mo kung paano mo i-handle yung situation para sa mga nasa relationship na nagkakaroon ng problem. Relasyon mo man ito sa person mo, sa family mo, sa katrabaho, or kaibigan. Page of Swords, Nine of Wands, at Four of Swords. Nakadalawang cards ka na maging maingat sa mga gagawin mong desisyon. Ipunin mo muna yung impormasyon na maririnig mo at saka tanggapin mo rin kung ano yung puna sa iyo at sikapin na matutunan. At saka ang ilan sa inyo kailangan ng pahinga dahil na rin sa iba't ibang nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Para naman sa kalusugan, ang ilan sa inyo pwedeng nagkaroon ka ng injury o kaya aksidente na kailangan mong ma-ospital ng ilang araw or ilang buwan. Nakadalawang cards ka na kailanganin mo ng pahinga na magkaroon ng kapayapaan yung isip mo at saka nararamdaman. At saka hindi naman ito malubhang sakit. Kaya meron pa ring improvement or recovery. Para sa ilang single, naka-4 na cards ka na kung hindi ka sure sa feelings mo, magpakatotoo ka. Kasi yung potential person, pursigido na ikaw yung gusto niyang makarelasyon ng pangmatagalan. Siya yung makakapagpapuno ng kailangan mo. Pero kung hindi ka ready, wag mong biglain yung sarili mo. Ang ilan na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng pagtatalo ng person mo pero matuto ka din na hindi pumatol. Kapag ka mainit yung ulo ng person mo, hayaan mo muna siya magkaroon ng space. Kasi kung ipipilit mo, may mga relasyon kasi na nauuwi sa pagtatalo or sakitan. At saka kung person mo man ito or ikaw ang tinutukoy, kung merong problem, sabihin mo ito sa person mo. Mahihirapan na kasi siya na maunawaan ka. At saka hindi naman palaging nasa good mood yung person mo para intindihin ka palagi. Huwag yung sarili lang, matuto din makiramdam.
ikaw na lang magpalit, baka yung person mo yung tinutukoy ko. Itong Ace of Cups ang nagsasabi na yung kahinaan mo ay nagiging katatagan. At pangatlong card na rin ito na nagsasabi na kailangan i-focus mo yung sarili mo sa mga pangarap mo or gusto mong ma-achieve sa buhay. Paalala na din itong card na ito na huwag mong hayaan na mas mamayani yung emosyon mo kesa sa tamang desisyon. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung charms na pwedeng hanggang dito makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Cancer, Leo, Scorpio, Aquarius, Aries, Gemini, at Sagittarius. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Z, V, D, X, K.